Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 13 after 9 in the morning. Bebot Calleja, ang Ciudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kabus po mga followers and listeners kang programang Ang Ciudadano. Aldaw po nga ng Lunes, petsa 11. Kan Marso 2024. Ini po si Bebot Calleja, mairibanan kita sa loob ng isang oras sa programang Ang Ciudadano. Parang pag-urulayan po ang mga issues sa nasyonal and magidman po sa lokal. Bueno, sa kapos po ng mga parahinan nyo, mga tugang, ngunyan pong Lunes, ano ta na bago na? Ha? Ay, sige, okay, oo. Ang unyang pong Lunes, sa tuya pong tutukaron inyong inyong naghuhupang issue, ini pong tungkol po naman inyong kikibuloy. Alam mo mga tugang, inyong isyong kikibuloy, nadadrang na po ang institusyon. Ini pong Senado, garo baga nagluluwas na kanya-kanya na digdi, self-entitlement na nalilingaw po sina mga tugang na sinaping burutuan, ang sa ina pong opisina is a public trust. It's a public officer ng public trust. Mayo po digding amigo ko na hiling na may violations, especially na pinaluwasan na nga ni kan Department of Justice kan manglalain na komiter na pagka ning krimen ni Kibuloy na bakong krimen na ordinaryo kundi talagang may mga capital punishment po yan, mga Nobel recommended dyan. Despite kayo mga tugang, piguulang po ang issuance kan contempt of ini pong pag-issue ka na contempt na mag-iapoping contempt kang Senado, obligado na ka-arrestaron, with the assistance of the Philippine or any law enforcement agency, Nalinigan lang sa itong konsulta. Iba na, Anyway, salamat sa malinig ko na inyong sa tuyang, mga konsulta, pigdodurot-dota, malinig kong garon good as new, pero makalawi, Una pong Lunes, ultimong aldaw po mga tugang na makalipon iniyo si Robin Padilla ning walong senador parang dahil magprosperar ining contempt kan Senate. Bai po mailuwas ang warrant. Dati po ka nakaging simana, nakalima na po alagada right after signing ni Senator J.V. Ejercito. Winidraw niya po itong sa iyang signature. Nagtawag siya po ng kapaliwanagan kung ano tapig withdraw niya. Kaya back to 4 senators na naman sinda. Hindi pati si Manay Senator Cynthia, ang sabi niya, dahil ko pwede naging amig gumikang pamilya mi si Kibuloy. Garo po sala ang pagdangugon, senadora,
Una ko po, ma-abstain na lang ko no? Kita po nagpili ng mga senador, para serbihan ang intereses kan 112 Filipino, dapat siguro po hilingon tang maray. Nagkukunta kung anong dapat na madawta si Kibuloy kung ano man agad, Bueno, yan si Yet sa linya. Na nakakalawag si Boyet. Aday, nagkukontak ni Boyet dahil si numero, sige, Yet, sige. Yan. Pen, dahil na, apoda na lang si Boyet. Dahil na siya nakakalaog, siguro regarding reports, mismo. So, dangukunta mo na mismo ang report, Kan sa tuyang pag-iriba sa los ki Boyet Paderes. Yet! Okay. Salamat maray na pagka-aga. Sigurado masusurpresa katabi Bebot sa masasaulitan mo niyan. Ini aloy mo nga amigo, lagi nga amiga mali Sheila, ini kasagod kan aram pala di sa triangulo ta nagkaiguan ning kuyan pero hocus-pocus sa bugtakan na SM pero naapikturan ining ining mga residente sa barangay Triangulo. Okay. Oo. Garo kuyan akalain to na lugod si kuyan ang sa tuyang amigo expose ni Oo. Tagalogin mo lang tabi kuyan kabibot. Isa tabi ang nasa linya. Si Adam Claveria. Ay. Bira. Nasa Amerika ba kayan? Ay, dumating na siya. Dumating na siya dito sa Pilipinas at ang unang kinontak niya, siyempre tayo. At tayo mga kaibigan niya. Mga kaibigan, oo. Oo, mga kaibigan. Nakaroon pala dito ng, medyo nakaigo ng sinasabing hukus-pukus dito sa mga taga dito sa Triangle. Pagkatapos na magbugtak ni Dracula nga edipisyo hindi sa Triangulo. Tataw ko na tabi ang linya tabi bot si Adam Claveria. Okay, thank you so much, Boyet. Good morning, Bibot, my friend. Good morning, my good friend Adam. Yeah. Kailan ka dumating, bro? Kuwan lang, 1 week before, kararating ko lang. Siguro napanood mo na yung interview sa akin ng Tolpo. Yung mga staff ni Tolpo. Okay. Mapapanood niyo yan. But, alam mo, ang isa sa reason kung bakit nandito ako ngayon, okay, kung saan dito sa Triangulo, kumbaga tayo, yung magulang kong pinaka-legitimate dito, pati ako, dito na ako pinanganak. Totoo yan. Ng panahon. Maraming mga baguhan dito, na makikita mo, especially yung may mga mayayaman na kapitalista dito. That time, nandun kami sa may squatter area, nakatira sa tabi ng release, nagkaloon ng demolition during 70s, panahon yata ni Sibulo, ng mayor. Okay. So, ang city government, naghanap ng paraan kung saan i-relocate yung mga gigibain sa tabi ng release from Zone 4 to Zone 3. Nakuha mo? Yes, sige. Ibig sabihin, nagkaroon ng dialogo ang city government between Arago Developer Corporation. Si Arago, Luis Arago. Hindi ko alam, nakalimutan ko na sa Arago Developer Kilala Corporation. Ko. Okay, Adam. kilala mo. Tanyugin mo yan kasi ang alam ko, nagkaroon ng mga kadimunyuhan na ginawa nila dito. Kawawa, apektado, yung mga residente dito,
alam mo, nag-umpisa yan. Ibig sabihin, unang-una, sabi ko sa iyo, itong nilipatan namin bahay dito, with title yan. Mayroong deed of seal, bagamat yung father ko, matanda na yun kasi ang tagal lang namatay, na misplaced, na iwan dito yung titulo kung sana. Pero iyon ang inaasikaso ko ngayon. But dito sa akin yung deed of seal ng mother ko, lahat-lahat na papilis. Nagkarasuan dito, ang nagkakasuan na tuloy dito yung magkakapitbahay na. Sige. Maling pamamaraan na ang kailangan dito medyo ang mamagitan na dito yung city government. Correct. Kasi yung city government may malaking pananagutan dito. Pinalalabas mula nang itayo itong SM na ito kasi before ako yung presidente ng Homeowners Association dito. Bago ako malis. Pinalalabas ngayon na itong mga nakatira ditong kapitbahay ko pati ako ay mali yung pinatitirikan sa amin. Sino nagkamali? Ang city government o ang Arago developer? Okay. Okay, nakukuha mo? Yes. Pero may mga bumubulong sa akin kasi mula nang itayo itong SM, nagkaroon ng widening dito, nagkaroon ng kalsada na dating walang kalsada ito. From Diversion Road going to SM. So naglagay sila dito ng kalsada at binili yung dati nakapirit yun. Dapat nga hindi pwedeng ibenta yan kasi relocation site ito. Ngayon, pinalalabas ayon sa source na informasyon sa akin ng city government, kasi kilala tayo dito, legitimate tayo dito, Bibot, my friend. Ang sabi, sinindikatoan niya kasi milyon ang taging suhulan. Milyon. Kasi ang presyo ng lupa ng bintan dito noon, 2,000 to 3,000 pesos lang, hulugan pa. Okay. Ngayon, 50. Nung mula nang itayo dito yung SM, nagkaroon na ng mga pagbabago. Milyon na ang halaga ng bawat lupi dito. At nagkaroon ng widening ng kalsada, nagkaroon ng mga kalsada. Dati ito, swampy land lang ito. Correct. Before. Dito ako natutong lumangoy kasi before, nung bumaba dito, 2 kataon lampas o hanggang 3 kataon lalim nito. So ang ginawa ko nito, really ang witness ko yung bililang ko ng lupa dyan na pantambak ko dito. Ilang truck yung binayad ko para lang hindi kami bahaan dito. Okay. So nagkaroon ng widening. Ang nangyari ngayon, ayon sa source, kaya nga, ang totoo nito, nagkarasyon kami. Yung magkakapitbahay, magkakarasyon na mali nga dapat kasi biktima kami lahat dito. Ang gusto mangyari, uurong kami, ano yung posporo, uurong kami patras. Kasi mali daw yung kinatatayan. Paano nagkamali for how many years na nag-stay yung mga residentes dito at palalabasin na yung nagtumayo dito mali. Nung naalala ko pa, mismo yung Arago developer nagtuturo sa kanyang barangay kapitan kasi patay na yung kapitan Nagtuturo, nagbigay ng mga muhon. O dito kayo titira. Lahat kami apektado. Ngayon ang panawagan ko dito sa city government sapagkat unang-unang tanong ko dyan, bakit lumalabas ngayon na hindi na daw ito relocation site? How come? Okay. At sino bang mga demonyo dyan sa city engineering office? O sa city government, ang mga demonyo at bugok. Ako na ang bibira. Kasi pagbalik ko sa US, balik program na ako. Okay. Magkakalabasan ng baho. Pag hindi ito, kasi hindi ako sa namimintang pero may mga source ako dyan sa city government. Kaya nga naglagay yung city government ng relocation site sa ibang kuan. Sa barangay sa Carolina. O gusto yata pa itarapong kami doon. Yung mga legitimate na nakatira dito, ang gusto mangyari, itapon na doon sa malalayong lugar. Kung Padi, kayo... Adam, okay. Padi. Igwa yan sarong insidente. Dati may mga papeles ako kaya, Okay. Iyan Arago State. Arago State yan Allegedly, iyan, ipinaagi yan sa bangko. Siguro sinarangra kan mga 5 darakulang negosyante, digdi. Wow. Yeah. At least may kong ka na. Okay. Okay. Ngunyan, garon na foreclose yan kan bangko. I think. Okay. And, ang nagturubos man lang, si mga nagsarangra man lang. Okay.
Garo, How come? Oo. garo in Kasi- violation of Dorsey Law, ano, Okay. si mga board of directors, bawal yan, mga board, isinangla sa bangko, and at the same time, pigtubos manggirarin nila. Sindanaw may mga sadiri. Paano nangyari yun? Bari yung ibang part dito. Oo. Kasi ito talaga, relocation, ang point of view dyan na kasamang Bebot, ano? Mm-mm. Itong kinatitiritan ng bahay ko, na pamana sa akin ng nanay ko, lahat ito ay relocation site lang ito na hindi Ayun. mo dapat ibinta nga. Kami dito, hindi kami pwedeng ibinta. Bakit ngayon, pinalalabas na hindi na to relocation site? Yan tanong nyo sa, tinatawagan ko ng pansin yung mayor dito, si Mayor Ligacion. Ako na mismo. Dahil hindi ko ito titigilan at pagbalik ko sa iyo, i-expose ko ito hanggat maaari. Babakbakan ko sila kasi apektado. Nandito nakatira yung panganay ko, yung mga apo ko, panganay kong anak. Yung Talagang mga lalakas ang baho. Tama-tama, pare, nakadaan ka naman sa opisina ni Senator Raffy. Siguro we need assistance para matingnan natin kung ano ba talaga. Siya baga, para sa mga mahirap. Oo, meron ditong kuan na nagpaplano, ipaparating na sa Malacanang. Yung ilang barangay official na nakakausap ko, tumatawag sa akin habang nasa US ako kasi alam nila na may focus na nangyari favorable dito sa mga mayayaman na kapitalista dito. Nakuha mo kasama Bebot? Oo. And ako, Adam, day ko masasala, na iyan, Aragos State na yan, nagkaigwa yan yung problema, na ilinaog yan ang aram ko, parang nag-agi yan sa bangko na i-utang yan, ha? Imagine, umalis ako dito. Yan Aragos State, Umalis ha? ako dito. Aragos State. Yan Okay. Luis Arago. Ha? Dakula yan. Triangulo yan na ang ganyan duman sa may Buribor, if I not... Ayo. Pero before, ang kuha niyan, hindi Arago State. Oo. Nandito sa dokumento ko, ha? Okay. Doon sa deed of sale, na pinirma ng mother ko, saka ng Arago Developer. Ito ay Arago Development Corporation. Yes. Oo. Ngayon, bakit ngayon pilalabas ng city government di umano na ito ay hindi relocation site para maitago yung katotohanan na nagkaroon ng suhulan between sa mayayaman na kapitalista at ng city government. Estado mo yan. Hindi ko kinukuha nito na yung sa presenting administrasyon ang mananagot. Kasi may mga nauna dito bago nangyari ito. Yeah. That time, hindi pa naman si Mayor Ligacion. Dako lang investigasyon niya. Kaya nga, tinatawagan ko ng pansin yung ating buting alkalde ng Legazpi na ng Naga City na kung maaari kailangan namin dito ng agarang solusyon para matulungan ito mga kawaawang biktima ng ganitong pansisindikato kung sino mga demonyo at bugok dyan sa city government kasabwat ang Arago Development Corporation. Wala akong titkokan dito, papangalanan ang mga dimong ito. Nag-iipon pa ko ng matinding ebidensya kasi mismo yung mga dating konsyal ang bumubulong sa akin kaya, pati taga city engineering. Nagkamali silang banggain. Kaya nga sabi ng mga kuha, nagkamali sila, hindi nila alam si Adam ang nakatira dyan. Nasa kasan nila. Diba? Hindi na lang ako ang isipin. Huwag na lang akong isipin. Kasi hindi lang naman kami dito ang biktima Hindi lang ako Yung mga kapitbahay ko nagpatayo na ng mga magagandang bahay. Tingnan mo. Tapos gigibain yan. Tapos magpapatay ka ng panibago. Yung iba galing sa abroad. Nagtrabaho sa abroad para makapagpunda ng isang bahay. Tapos ngayon gigibain yan. Magpapanibago. Dahil man dyan Dam kabali si Lagim. Iba. Hindi ko lang alam. Baka si Lagim abutin yan. Hindi ko lang alam. Kasi doon yan sa kabilang parte. Okay. Ang masaklap dito, yung uurungan doon sa banda, kuha na yun ilog, ano ba yun? Sumpi na to. Creek na yun Oo. Creek. Kaya, grabe ang problema dito. Ang nangyari, kasi itong iba dito, walang alam. Walang alam walang knowledge. Ang ginagawa, dinidimanda nila. Ako ang dinimanda dito, nung kapitbahay ko.
Nakakita. Ibig mong sabihin, didimanda ko rin yung kapitbahay ko. Hindi pwede yun. Hindi naman ako tanga na gagawin ko yon. Ang nakabili nitong lupa na sinasabing yan daw lupang iyan, na yan daw yung dapat sa akin. Ay hindi. Ang nakabili nito yung dating mayor ng Libmanan, nakaibigan ko rin. Nung malaman nga na may gano'n ang problema, si Adam yan, ayaw ko masagasaan si Adam. Okay. Diba? Kilala tayo na gano'n tayo makisama gagawa. Dam, sa ngayon itong present situation, sino talaga ang may-ari? Nang alin? Itong lupang itong dating Arago. Kanya-kanya na. Kasi kuha na ito. Ibininta na ito. Kanino na? Ng Arago. Dito, kung sino nakatirik dito. Okay. So, subdivided na. May mga titulo. Subdivided na yan. But, relocation site pa rin ito. May title na ito. May deed of sale. Ang paraan ng pagbinta ng lupa ng Arago Developer Corporation between the city government, kasi ang namagitan nga, dahil relocation lang ito ng para sa mga mahirap na galing sa squatter areas, Zone 4, at sa ibang karatig ng barangay, kasi binawal ng Philippine National Railways na tumira sa tabi ng Riles. Ginawa ito kung hindi ako nagkakamali, panahon pa yata ni Mayor Sibulo, nakipagdialogo sa Arago Developer Corporation na nag-tie up sila para may tayo ito mabigyan ng permanenteng tirahan yung mga dating nandun sa squatter area. Nakuha mo, Bibot? Yes. Dam, wala ka bang hawak ng Arago Development Corporation, yung mga incorporators, kung sino dyan? Nandito yung sa deed of sale ang dokumento makikita mo naman Arago Developer, sila nakapirma, nagbirintahan dito. Pero may mga officers dyan, ang mga board. Hindi ko alam, makikita natin yan. Kasi ang namamahala yata ngayon, yung mga anak, ang balita ko nga, nag-away-away. Nag-away-away. Kasi milyon na bagang halaga nito. Correct. Imagine 3,000 lang ang bawat lote, hulugan pa. Kasi nga, relocation lang. Siguro, Dan, pag nakuha mo yung Arago Development Corporation, yung mga officers, mukhang magugulat ka kung sino-sino yun. May involved ditong isang barangay kagawad na kababata ko pang demonyong ito na ayaw magpakita sa akin ngayon. Si Sai? Kasi alam niya naman, kilala niya naman ang ugali ko. Bako man si amigo ta dyan, incumbent barangay ni Boyet. Kagawad lang yan. Kababata ko pa. Binakbakan ko yun sa Facebook. Sasabihin na lang sa'yo ni Boyet. May kagawad kay kami dyan, Dam, na kaibigan, si Kagawad Icardo. Icardo, si Frede. Hindi yan. Okay. Galit din nga yan. Sila ang gagawa ng akbang ngayon. Ayun, okay. Magkipag-dialogo ngayon. Kasi mga legitimate yan. Kumpare yan, yung kambal kong babaeng, inaanak sa binyag. Ng magulang yan. So, sa ngayon, yan, Dam, alam nila, mali, may nangyaring okay. So, in the meantime, Dam, na si kasuhan mo na lang ni Kagawad Icardo itong lupa, wag mo na, kalimutan na muna yung tulian. Ano yan? Kalimutan na yung pag-circumcision. Ito na munang lupa. Bakit may programa niya si may programa yan. Aram niya ni Yitboy. Ganun ba? Pabira ito si President. Actually, kagabi at hapon, kausap ko, busy. May kumpala siya na, okay lang. Pero ang sabi ko nga, dapat i-focus dito sa problema kasi kasuna ko siya diyan lang sa likod ng, ang bahay niya, diyan lang, sa unahan lang. Hindi ko alam kung apektado rin yung kuwan niya. Alam mo, niya sa magulang niya. Padi, iyan, aloy-haloy na yun na maray, natahuban lang yan, ngunyan mabungkaral dyan, Arago Development na yan. Kayo pa lang ang nag-expose nito. Diba, ngayon lang ako hingi ng pabor sa inyo kasi 1 month lang yung vacation ko dito. Okay. Ang kailangan dito yung tinatawag na investigative reporting. Okay. Kailangan natin dito yung malalim. Masagasaan ang masagasaan kasi pag nagkaroon ng sulan. Marami talaga masagasaan. Nagkaroon din ng programa ang city government na lipat bahay, relocation. Nirelocate ka na?
Tapos i-relocate ka pa? Anong kademonyo yan? Bakit pinalalabas nila dito ngayon? Makinig ka, di ba? Oo. Pinalalabas nila ngayon na hindi ito relocation site kung hindi ito mga demonyong ito. Sino matutuwa sa kagagawa nila? Kasi nagkaroon ng sulan, involved yung isang taga-binta dito na siyang dating barangay kagawad. Ayun, okay, oo. Bibigay kong pangalan mamaya. Kaya hindi na nga nakalabas kasi nung huli, nagprograma ko, talaga minura-mura ko. Alam mo lang bunganga ko. Iyo, oo. Saka hindi lang ako bumibira ng on air, pati off the air, magpakita lang. At baka bukas headline muna ako niyan. Pero alam mo, it's high time na mabuksan yan kasi matagal na yung isong yan, natahuban lang eh. Nalingawan, tiglingaw-lingawan. Oo, kawawa yung mga nakatira dito, apektado. Gusto ko lang sabihin sa iyo, una, ako yung dating presidente ng Homeowners Association dito. Nung panahon ni dating Alcalde Jess Robredo, walang gano'n na issue. Nung panahon ni Jess, ni Robredo, dumating yan. Parang nagtagulo yun, galit na galit noon si Mayor. Alam ko yun, kasi may bangkong involved dyan eh. Kaya, ganun ba? Oo. Wala na kasi ako, 2013 ako umalis, pero before, nagpo-programa baga ako sa Legazpi, di ba? Yo. Doon ako doon ako nag-program na. Kasi Dam, ang naalala ko dyan, Dam, iyo bagang asawa ni Colonel, yung pulis na naambus, parang doon nag-umpisa yun eh, nalaman nun eh. Isinubong kay Mayor. Robredo. Yun. Purifikasyon. Naambus yun? Yung asawang lalaki, di ba, pulis yun? Yung asawa niyang babae, division head ng City Hall sa Treasury ata, if I remember. Pumutok yan isong yun, naalaman yun, isinumbong kay Mayor Robredo. Yun, nagkagulo yun eh. No? Kasi hindi pa pahit si Mayor Robredo na may sindikatuin to, lalo na yung mga mahihirap na komo. Kasi alam ko ang damdamin nun. Ngayon, pagka kuha na, kaya nga ang may bulong pa sa akin dyan, city government, kuhanan mo na ito, dapat ikaw na mismo ang mag-expose nito, na ngayon, ang gusto ng iba, palipatin yung nakatira dito sa panibagong relocation site. Kawawa naman yung mga tao dito. Para kami ditong aping-api na, dahil pinagbibigyan yung mga mayayaman na kapitalista, mayayaman na negosyante, na siyang may kakayahan na magsuhol kung sinong demonyo dyan sa city government at gayon din sa Argo Developer Corporation. Gusto nila akong harapin at sa bundok dadaling ko sila. Kinakailangan daanin ko to sa Kangara Court, idadaan ko. Kung wala nang dito sa baba, yan. Kung wala nang justisya dito, ilalapit ko ito sa bundok. Bahala sila sa gagawin sa kanila. Mga demonyo sila. Yan lang bibotang ko kasi dalang-dala na ako. Sobrang ginawa dito sa amin. Isipin mo, dilimanda ako ng kapitbahay ko. Ngayon, pinabura ng korte na dapat umurong daw kami. Ididimanda ko rin yung kapitbahay ko. Tapos yung kapitbahay ko naman, ididimanda naman. Hindi, mali. Nag-aaway-away dito dahil sa kademonya ng mga animal na yan. Nakuha mo, Bibot? Ikaw naman sa kalagayan ko. Okay. Okay na? Okay, sige. I-provide mo kami ng at bago ka pa-Amerika, magkaurulay kita. Tangaring mahiling tata. Okay, mamaya, may meeting ako sa isang kaibigan ko na dating general manager ng GSIS. Kasama ko si Kuan. Gusto mo, punta ka dito after program mo dyan sa Robinson Park ba yan? Ano man sa coffee shop niya? May coffee shop siya dyan? O dyan na rin tayo mag-lunch. Si taga GSIS na dating nasa Malacanang. Kaibigan kong matalik yan, si Monico Imperial. Sariling tao ko yun. Yan ang nakasuporta lagi. Suportado ko yan ang nakapo. Walang umaantig yan ng media sa Albay. Doon niya rin nalaman na rin ang sinapo ko doon ng mga abusado. Pati pulis, binugulpi ko doon eh. Albay. Ganon. Mga abusado. Tayo nga naka-discover na yung nag-GRO, lalaki, hindi naman babae. Do you remember that? Yeah, I remember. Oh my goodness. 5 judge ang biktima. Grabe yun. Grabe yun. Basta ganito na lang. Bro. Lunch. Kita-kita tayo sa Robinson Park, tapos mahanap na lang tayo.
wala akong sasakyan. Meron ako dito, super bodyguard ko, Jetbook ng bayan. Ay, Yung kanyang service na Mercedes ang dala-dala. Ang motor lang kasi, wala yung buhay ito. Hirap ng buhay. Ang totoo niyan na, Bibot, may sakit ako. Ang tagal ko nang wala, baga, pinatigil ako ng doktor, pati pagprograma ko sa YouTube, sa Facebook. Dala ng sakit ko. Alam mo ang sakit ko ngayon, may maintenance na ako. Type 2 diabetes na ako, may hypertension, may high blood, and then may sakit na rin ako sa puso. Kaya ingat na yan, dami ng bawal. Okay. Grabe na. Na-stress ako kasi kawawa naman yung anak ko ditong panganay, papalayasin. Kawawa naman yung pinuhunan ko dito na magpatay ng bahay. Kaya hindi nga, tapos nakita mo namang itsura dito ba? Sa baba, simentado sa baba, kahoy lang, mga marine plywood lang ang nilagay ko. Hindi man, Bibot, alam mo naman ako, hindi siya nagmamalinis, di ba? Alam mo naman ang buti ko. Hindi tayo kuhan. Kaya mahirap lang talaga. Kaya unang-una, nagpapasalamat ako kay Boyet, lagi nakakuhan sa akin, nakaalalay sa akin dito. Gayon din sa ilang media na nagkukontak sa akin. Pero kayo ang unang nabigyan ko ng ganitong impormasyon. Ang kailangan ko lang, Bibot, tulong mula sa inyo. Okay. Bilang member ako ng KBP, kasi marami ng media ngayon nakahawak lang ng microphone announcer na pero walang mga lisensya Sa social media, dami na baga ngayon, mayayabang na pati sa Ligaspe. Sila nagmumurahan. Hindi na yung nagtutulungan na expose yung anomalya ng politiko, kundi sila na mismo nagbibigay ng proteksyon sa mga politiko. Di bali masira yung etiketa ng KBP. Grabe doon. Yung mga reporter announcer ko, mga milyonaryo, talo ako. Gaganda ng sakyan. Ang gaganda ng sakyan. Naabutan ako si Boyet na makakapag ang buhay na saksi, pati mga media doon. Kung anong kalagayan ko doon. Kasi narating ni Boyet, nakatira rin ako sa squatter area doon. Alam ni Boyet yan na. So, salamat na salamat. Maraming salamat sa iyo. At maganda ito kasi kung nakarecord to, i-post nyo lang sa Facebook kasi mapapanood to sa buong no? Ikaw kanya live kita, Adam, sa Facebook and YouTube. Okay. Okay, maraming salamat. Kumusta lang sa mga kasama nyo dyan, sa staff. Sino ba yung station manager nyo dyan ngayon? Ikaw? Walang iya talagang buhay talaga ito. Parang kailan lang, yes. Basta, Dam. Tulungan mo ako. Dahil ko malilingawan itong bukinta na haloy-haloy biktima na nagpapresenta na magayuno na babae. Ito pala, lalaki. Ano? Oy, walang yan. Naalala ko yun. 5 judge. 5 judge ang biktima. Walang 5 judge. Yung baga. Walang. Oo nga. Naalala mo yun? Tayo pinag-utusan? Ha? Tayo ang napag-utusan. Grabe yun, ano? Tingnan kung lalaki o babae, di ba? Walang yan. Grabe nakaraan. Sarap balikan, imagine 5 judge yung biktima. Ganong, walang yan. Matindi yun, may abogado, may negosyante, 1, 2, 3 judge. Ano? 3 judge? Apat. Oo nga. So, Bibot, kasi may appointment ako, anong oras ang tapos ng programa? Ay, 10 o'clock tapos ako. Tapos na. Okay, drop by ka na dun sa Kwan. Robinson Park, mag-usap tayo. Okay. Sige. Tapos, ano ba yung gagawin ko pa? Okay. Salamat na lang, Bibot, Thank you, Dam. Salamat din. Kumusta lang sa mga marinig kita uli nandito ka sa Naga, ikaw lang ang pangalawang nag-interview sa akin nung nakaraan, si Tolpo. Natulpo ako. My goodness. Panoorin mo sa YouTube. Sa ni Tolpo. Ang kaganda kasi naalala ko yung sidekick baga ni Tolpo ni Rapi, yung si Cherry, yung matabang babae. Ayun, okay. Si Sir Adam nga niya ito. Tinawagan niya si Rapi. Si Sir Adam niya ito, yung dati nagtatapon sa atin ng balita mula sa RMN Nag. Ganun ba? Nakita ko na niya yan, sabi ni Rafi, kasi dinala niya sa akin, inimbitahan ko yan dito, katan silang dalawa ni Erwin Tulfo, ng kapatid niya. Okay. Yung asawa baga, naalala mo, negotiate ko sa Pakon Sorsogo na dinukot ng NPA? Ako bagang behind noon, alam mo yon? Yes. Oo. Ngayon, dinala, nakiusap sa akin yung RMN Manila, D6L, through Rapi Tulfo and
Erwin Tulfo, tapos nakiusap din sa akin ng EBC-7 Manila, dinala ko rin doon, dinala ko rin sa GMA, lahat sila nag-imbita sa akin, national newspaper, nagpapress ko na ko doon. Yun ang totoong nangyari. Nakailan ako, nagpapasalamat ako kasi agad-agad, yung mga pulis pinakilos ko, yung barangay pinakilos ko, yung LTO pinakilos ko, lahat na nag-aaranapan, LTFRB nag-aaranapan. Yung pala, yung taxi driver na sinurrenderan ng wallet kong naiwan sa taxi niya, pumunta doon kay Rapi Tulfo. Kaya akong headline, kakararating ko lang dito, walang niyang buhay ka ako ito. Pero ikaw palang pangalawang naka-interview sa akin. At bahala ka na, kailangan ko bibot yung tulong mo, please lang. Ano? At salamat. We will. Magkita tayo ngayon last, back to Boyers. Okay. Sige, thank you so much. Padi, nakakatuwa na narinig ko naman yung boses mo at the same time nandito ko sa mga dating kasama, mga unang panahon pa, pero may ating kaibanan si Adam Claveria. So yan makita-kita la at yan, Boy Paneres reporting. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat sa imuyat sa dara-dara mong impormasyon. As in, thank you so much. Mismong na-interview ta si Adam Claveria live digdi sa programang Ang Ciudadano, as in sa tuyang istasyon. Kaibanan mi po sa media, talagang pamuso na talagang dayan pwedeng ma-harass or to be called by anybody, basta siya nasa tama, kiwa ka. Kaya lang nasa Amerika na yan. And yan ano nga ning apol kayan, Stephen, iyan black belter ka Port Dan, ka-sparring kayo sa Amerika si si Chuck Norris. Yan mga kaano niya kanto maray magkawat yan si Adam, kaya makonsuelo, na nakaulit si Adam Claveria kay yung yun yan isyong iyan, ining Arago State Development Corporation, natahuban lang yan ay kung iyan mabuksan, medyo gulpi magkakasurupukan digdiyo gulpi pati mga negosyating makorupsit digdiyo. Narakula sa imbistado po mga tugang. Bueno, bago kita po magtapos sa tuyang programa, basahon ta po ning text. Dahil ko na po garo babasahon ining taday man po pigpalaag, ini yung number niya. Sabi niya, good AM, Sir Bebot. Ini man po sina Senator Robin Padilla, asin Senator Cynthia Villar, tamiling family friend, ninda si Pastor Kibuloy, pigkukontra na ang move kang committee ni Senator Risa Hontiveros na ipinapa-contempt as in ipinapa-aresto kang Senate si Kibuloy dahil sa daing niya pag-atubang sa Senate inquiry. Manunugod sa mga akusasyon laban sa iya. Ang pinaka-task niya dyan ng function, susog sa mga polisiya as in mga pagpautob, susog sa mga pagpolisiya asin mapag-utob, susog sa mandatong inaatang sa saindakan mga Filipino, bako na maghiro susog sa personal na pagtubod asin opinion asin interes ang pinagtatawan ding pagmakulog ang akusado, bako ang mga biktima. Dapat kung ano ang mga rules asin polisiya
sa Senado, pabayaan ninda na mapautob takon ang gigibuon niya ni sa ibang subject sa inquiry tano ta iba pa abot kikibuloy, di ba dapat ang mga proceedings dapat pinag-i-implement para sa kabus, popular man o makapangyarihan, dapat patas lang ang pagtao. Salamat po sa pagbasa. Minds, okay. Totoo po yan, mga tugang. Hindi kayo nangyayari ngunyan. Nagluluwas din self-entitlement no? Sala po yan. Binuto ko ka ng mga Pilipino, para magserve. Ang opisina po mo is a public office. And public office is a public trust. Let's be fair to everybody. Di po, aning ulit, amigo, dahil na-investigar. Sala po yan. So, ngunyan kita mga Pilipino, makanod na po mga tugang. Makanod na kita magboto na ilalagta, ipapadarata sa Senado. Dahil nga nang kita padarakan mga kurukanta, mga artistain, Dahil bali urog tayo, basta madunong, may puso para sa kagabsan, yan pong ilagta. Leksyon na ningon yan sa tuya, mga tugang. Ngari ako, talaga na ako nagbuto dyan. And ngunyan pong aldaw, Lunes, ini po ang ultimong aldaw na pintaw kan Senate na makalikom siya ng 8, parang dahil po mailuwas, mapinjente na ang pagpa-aresto kay Kibuloy. Alagad, kung dahil po sila makalikom ng 8, dagos-dagos po ang warrant of arrest na ipinaluwaskan Senado through the Senate Sergeant of Arms. Akin ng Diyos, appointed kan Diyos. Wala ta natatakot ka. Ano tagtatago ka? Magluwas ka. Kaya mo nga na yung papundo ng Ron Linog. Wala ta na yung pinapapundo ang mandamiento de Aristo kan Senado. Walking lonely in the streets, I need you are mine. If you want to go with me, I will be your lover, girl. Igwa pa po din sa rong text, mga tugang, basahon na na po habang igwa pa kitang oras. Hindi po tungkol, tungkol naman sa mga pulis. So, po na ang 4:30, kung mahiling mo dyan ang mga pulis, yaon niya sa laog kan, garo kitcheneting sa may pransakan, ato mga kan butika. Naman ka mo, mag-traffic man ka mga kapupulisan ka mo. At the same time, hindi man po na sa may, yellow cap, irayao man si doon pulis digdiyo sa laog, nakaturo ka, nagteteretext kansa ng mga cellphone. Uy, magkasurupog man daw kamo mga pulis kamo. Pigsisulda kamong tol-tol. Talagang, Colonel Ertwir, CD Director Rebellion, ano na po rin sabi mo na dahil na mangyayari kan sa imong pag ika nag-asumer na. Siguro po dapat ipaapon mo po niyong station commander kan. Siguro France yan Digdi sa paabot ng text. Salamat sa imong partisipasyon. Maray kang citizen Pero ako mga tugang, iyaon ako sa may nag-agi-konsentro. Ang mga kapupulisan, nagtatraffic mas sinaguran, nagkakapira to, may mga babae. Covered ni kan station man ata Depende po, garo yan, sa station commander. Kung maray ka magpadara, siguro ang pag-iriba mo, maray man ang ipapailing. Sa station commander, sa station 1, kung di ko napasala, ang station commander po dyan, si Major Ray Alvarez. Yan. Kung iyo pa po, Bagay yan talaga, matino yan na pulis. Believe it,
in the stars. You and I should go so far. Once you had a taste of love. Bueno, mga tugang, inabot na naman po kita ng pamamaran sa programang Ciudadano. Liwat saga po, mag-inibanan po kita. Aldaw ni Martes. And ipadagos na po ni mga sa tuwing pag-urulayan sa national, ini mga national issue. Gulpiyon po kitang mga pag-uurulayan, mga tugang. Ito po mga sa inyong sa senior citizens na tao sa tuya na kadagdagan, dakulang bagay po yan na dapat maintindihan po kan mga senior citizen. January po digdi sa Broadcast Center kan BBS, nakaibanan ta po sa technical side si Stephen Fabis, and of course ang sa iyang head si Ariel. Hindi po si Bebot Calleja nagsasabing Happy Monday and peace is more than triumph. Mag-iingat po kita. Ang Ciudadano